Welcome to Renewed Mind, where faith meets real life. Ako si JD at dito, we let God's Word transform our thoughts, our heart, and even our daily grind. Remember, when you change your thoughts, you can watch God change your life. Let me ask you, na-experience mo na ba yung boses sa isip mo na nagsasabing wala kang kwenta, wala kang future, walang nagmamahal sa'yo? Minsan, paulit-ulit yan sa isip natin. At minsan naman, naniniwala nga talaga tayo. Yun na talaga ang katotohanan. Marahil dala ng mga tao sa paligid natin or ng circumstances na ating pinanananan. Pero sa araw na ito, pag-usapan natin yung katotohanan at kung paano babasagin ang kasinungalingan na yan na ibinabato sa atin ng mundo. Sabi nga sa Romans chapter 12, verse 2, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Ang pagbabago na ito ay hindi lamang na papalit or pag-aayos ng lumang ikaw. Bagkus, ito'y total transformation na katulad ng isang butterfly sa loob ng cocoon at nagtatransform into a new creature, into a butterfly that can fly freely. Alam mo, dati, ganito din ako mag-isip. Panulan ka. Wala kang pag-asa. Wala kang halaga. And honestly, ako naniniwala ako noon doon. Lalo na kapag may failure o rejection sa buhay ko, yun na yung nagiging identity ko. Parang isang kumunoy. Failure over failure. Rejection over rejection. And the more ako lumalaban, the more ako nag-i-struggle, the more akong nababaon. The next thing you know, nasa isa ka ng pamunaw. At alam ko, ganun ka din. At alam ko, narinig mo na rin ang mga salitang maaring galing sa ibang tao or maaring galing din sa isipan. Ang mundo ay napakaingay na sinasabing wala kang future, wala kang halaga. At kung hindi tayo magiging careful, we will start living as if ito nga ang katotohanan natin. Na hanggang dyan na lang tayo, wala na tayong mararating. Pero salamat sa Diyos kasi may mas malakas na boses. At sinasabing, ikaw ay higit na mananagumpay. Romans chapter 8 verse 37. May plano ako para bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Jeremiah chapter 29 verse 11. Ikaw ay mahalaga sa akin. Isaiah chapter 43 verse 4. Minahal kita ng pag-ibig na walang hanggan. Jeremiah chapter 31 verse 3. At ito ang katotohanan ng Diyos na binabalik ang lahat ng kasinungalingan ng mundo. Kaya't malinaw na ang utos niya sa Romans chapter 12 verse 2, huwag mong hahayaan yung boses mo na magdikta sa iyong pagkatao. But instead, baguhin mo ang pag-iisip mo ayon sa katotohanan ng Diyos. At yun ang totoong transformation. Changing who you are right now into a new person. A better you. The perfect version of you according to God's Lord and purpose. Kaya ngayon, gawin natin ito together. Sabihin mo sa sarili mo, and let's declare this sa buhay natin, na hindi ko talunan
tagumpay ako kay Kristo. Hindi ako hopeless. May pag-asa ako sa Kanya. Hindi ko walang kwenta. Mahalaga ako sa Diyos. Hindi ako unloved. Mahal ako ng Diyos ngayon at magpakailanman. Yan ang kapangyarihan ng renewed mind. Kapag pinalitan natin ang kasinungalingan ng mundo sa katotohanan ng Diyos, tayo ay magiging mananagumpay. Kung kaya't kayo, tayo, lahat tayo, inaanyayahan ko na kapag nakakaramdam tayo ng negative thought, at ito'y dumarating sa ating isipan, itong ignore, i-brush off. Because palitan mo ito agad ng mga verse na katulad na kapag naisip mo that you are not enough, sagutin mo ito ng Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthened me. Make it a habit. Na ulit-ulit. Replace all of those lies into God's truth. Let us all pray. Lord, salamat na hindi kami defined ng mga lies ng mundong ito. We are defined by your truth. Renew our minds, Lord, today. Palitan mo yung kasinungalingan ng promise mo. Teach us to live bilang more than conquerors in Christ. In Jesus' name. Amen. Now, may the blessing of God Almighty, the Father who created us all, the Son who redeemed us, and the Holy Spirit who empowers us to rest upon you and remains in you. Go with the love of the Father who holds your future in His sovereign hands. Go with the grace of the Son who saves and sustains you. Go with the power of the Holy Spirit who fills your life with truth, love, and peace. And may you walk in His light, rejoice in His love, and live for His glory now and forever. In the mighty name of Jesus, our Lord. Amen. Thank you for joining me here sa Renewed Mind. Lagi mong tatandaan, when you change your thoughts, you can watch God change your life. Kita-kita ulit next week, next episode. God bless.